Good day, and Inken is here. In today's episode, ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag-replace ng rotor disc ng Montero Sports. Brand ng ating ipapalit na rotor disc guys is HiQ brand. Ito siya guys. Ito guys yung papalitan natin. Yan, makikita natin manipis na siya. Napakalaki na yung kain nito. Hindi na natin pina-resurface. Medyo delikado na. Yan, masyadong manipis na siya guys. Kaya palitan na lang natin. Ito guys yung first step natin. Baklasin natin, tanggalin natin ang ating disc brake. Yun yung unang gagawin natin para matanggal natin itong ating rotor. So isa sa makakatulong sa madaling pagtanggal, kailangan nating lagyan ng WD-40 para matanggal tong mga kalawang dahil hindi pa ito natatanggal guys. Yan, ngayon sinusukat natin kung kasya. Matigas ito guys. So ito yung naipakita ko sa inyo. Last episode ito ng pagpukpuk kasi matagal na pukpukan ito bago natin natanggal. Wag lang tayong matakot kung paano siya kailangan pupukin talaga para matanggal. Ito yung bagong HiQ rotor disc natin guys. For reference nyo guys, yung price ng HiQ rotor, nakuha ko ito tag 2,500 bawat kapiraso guys. So dalawa yung kinuha natin. Manipis na yung luma. Sige. Ito luma, ito bago. Manipis na. Guys, symbol na. Yan, HiQ. HiQ yung brand. So, linisin muna natin guys, no? Bago natin ikabit final ng ating bagong rotor disc. Kailangan ng palitan. 15 years. So pati itong caliper housing linisin na lang natin guys. Kasama kasi sa pagkabit natin ang bagong brake pad. So dito guys, sinabay na natin yung pagpalit ng panibagong brake pads. Yung lumang brake pads na pinaklas natin, papalitan natin ng bago. At ang brand nito is Akebono brake pads. Maganda ito dahil made in Japan. Para mas lalong gumanda yung braking system natin. Na bago yung rotor, bago yung brake pads natin guys. So yung pagkabit nito guys, madali lang naman. Reverse procedure kung paano natin tanggalin. Reverse procedure lang ang pagbalik guys. Alright, so ito guys, patapos na tayo yung pag-assemble ng ating caliper. Ayan, may mga napalitan tayo dito ang mga rubber. Guys, tapos medyo lumang-luma na talaga kaya pinalitan natin. So yun, patapos na yung ating pagkabit. Ito yung luma at ito na yung bago natin guys. Next, tapos natin assemble ito, pupunta tayo sa kabila guys, sa passenger side. Okay, so ikabit na natin yung gulong dahil tapos na tayo dito sa driver side. Ito guys, yun, ito yung ipapakita ko sa inyo na yung bago tanggalin at paano siya matanggal dahil masyadong matigas. Huwag kalimutang ibabad muna ito sa WD-40 guys. Yun, natanggal na natin. Alright guys, ito yung ating passenger side na bagong rotor. Ikakabit na natin. So ganun din ang paraan kung ano yung ginawa natin doon sa driver side.
sa pagkabit at pagbaklas. Ganon din dito sa passenger side. So yon, nalinis na natin yung housing ng ating caliper, pati na yung bagong brake pad na kabit na natin. So patapos na tayo guys. At sana itong ating episode sa rotor, pagkabit ng rotor ay nakakatulong sa inyo. Thank you for watching. Ken DIY PH.